Mabilis na tatalakay na ng mata sa kapulungan ng Kongreso ang panukalang pagpapaliban sa unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM election. Ay po sa liderato ng Senado, sinertipikahang urgent ng Malacanang ang panukala at kailangan na nila itong madaliin bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Una na kasing inihirit ng mga security officials na huwag isabay ang BARM election sa darating pong midterm elections dahil kukulangin ang ilalatag o ide-deploy nilang mga tauhan sa naturang rehiyon. Mean Corvera sa balita. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang Senate Bill No. 2942 o panukalang ipagpaliban ng unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections. Ayon kay Senator J.V. Ercito na sponsor ng panukala, sa mataas na kapulungan, 5 buwan ang ibinibigay para sa pagpapaliban ng halalan sa BARM. Sinabi ni Senate President Francis Escudero na sinertify na urgent ng Malacanang ang panukala at kailangan madaliin na ito dahil sa ikalawang linggo ng Pebrero mag-a-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Yan ay para bigyang daan ang campaign period para sa 2025 midterm elections. Hindi kasi anya ng mga security officials na wag isabay ang eleksyon ng BARM sa national at local elections sa Mayo dahil ninipis ang deployment ng security forces sa rehiyon. Mas gusto nila, makafocus sila at indawang panahon na kinakailangan nila para mag-refocus ng security forces dun sa BARM area. Pangalawa, para mabigyan din ng sapat na panahon ng BTA kung sakasakali, kung pagpapasyahan nila, na i-reallocate yung 7 seats na dapat nasa Sulu na nawala bungsod ng Supreme Court decision. Dahil kung i-reallocate yun, meron silang prosesong kailangan pagdaanan sa Bangsamoro Transition Authority, may publication pa yon, tapos kailangan mag-adjust na naman ng balota at period of filing ng COMELEC dahil hindi sila nagpa-file ng kandidato kung sakasakali sa 7 seats sa Sulu. So, binibigyan lang ng sapat na allowance at leeway. Kesa naman bumalik na naman sila sa Kongreso at humiling ng dagdag na 2 buwan o 1 buwan pang extension. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang tanging tumutol sa panukala at iginiit na kailang postponement na ang BARM elections. Kung ipagpapaliban ulit ngayong taon, madidisynchronize ang BARM elections sa national elections. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Malaki ang posibilidad na hindi nga matuloy ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Mayo. Yan ay matapos na kumpirmahin ng Presidential Communications Office o PCO na lumiham na ang Pangulo kay Senate President Francis Chis Escudero para sertipikahang urgent ang panukalang batas para ipagpaliban ang sana ay kauna-unahang BARM parliamentary elections. Noong Martes, inaprubahan sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang ipagpaliban ng 5 buwan ang eleksyon para sa parliamentary ng BARM mula Mayo 12 sana sa Oktubre 13 ng taong ito. Hindi naman nagpaunlak ng panayam si Pangulong Marcos ukol po sa pagpapaliban ng BARM elections matapos pong dumalo sa job fair ng Department of Labor and Employment na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay City. Sa ilalim po ng pinakahuling bersyon ng panukalang batas, ang susunod na halalan ay gaganapin at isasabay sa 2028 national elections at muling isasagawa bawat 3 taon. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.